Of that. And this morning, we have a privilege to have Pastor Genius. Amen. Kasi kanina, dili ko sa basta ma-invite ni because of busy sa iyang ministry sa Labangan. Di pa pinabiyaan ang iyang church ito, but i-accept niya ito ang invitation. And we are so very privileged. Kung iyang testimony, ang awal ng mga people, luminaw, summa cum laude. Amen. Graduate sa GFI, summa cum laude, pero gi-give up ang ambition, i-follow ang Ginoo sa kinabuhi. Amen. Amen. Kung naman kayo look up sa mong kinabuhi, kung itawag ka sa Ginoo, look up this guy. Amen. Nindot kay testimony, sa Mount Calvary 24, wala kang kunahimong junior niya, kaya wala akong abot. Ako ko sa Mount Calvary, teenager naman ko, 18 years old. So wala ko kasulod sa Sunday school, at sa iyang gitawag na church, but I believe, ang iyang mga ituluan before ng mga juniors, most of them are naa sa Mount Calvary and they were serving God. Amen. Most of them, they're staff. Staff sa Mount Calvary ang uban, and ang uban, they were kutingin nag-alagad sa Ginoo. So, Pastor Julius, ikaw naman padayon kanila sa pagaling pagpunta. Thank you for coming this morning. Amen. Amen. Kawasan na doon eh. Amen. Dili ko magna, dili ko suma, magna ako. Abisabay nga suma gyud, suma 10 taon yung iba. Just joking. So, I was born there in Davao del Norte. So, what a blessing. Now, if you remember, that was 1998, 1999, there was El Nino. And because of that, yun yung ginamit ng Panginoon para mapunta kami ng Jensan. Ako mga igsoon, naguna na sila din, nagtrabaho, nagsunod akong parents, so dito ko naglaro-laro, dito, naging palaboy ko sa bisyo. But the year 2000, naghanimi din sa Puang Manang, and di ako nag-eskwela sa Barangay Labangal, Vertikalain, din ang lugar, di ako more naging addict, but by the grace of the Lord, what a blessing na ang Diyos ang may plano, na-meet ko yung girlfriend ko noon sa GFI, yan yung asawa ko ngayon. And because of her, napunta ako ng Mount Calvary Baptist Church, naligtas. Tinawag ng Panginoon full-time. That was 2007. And yun nga, instead of going to review sa Davao, di na po ako nag-review. Pumasok na po ako sa Bible School, Bible Institute, at nagsuko ng aking buhay. So marami nagsabi, napakasayang ng achievement mo. Sabi ko, walang sayang kasi yung na-achieve ko ngayon, yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. So, kasi yes, we can achieve something in the world. But always remember, wala pong bagay na maaabot natin sa mundo na madala natin sa langit. Only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Ang magtatagal, yan lamang kung ginawa ni Jesus sa atin at yung ginawa natin para sa ating Panginoon Jesus. So, hindi ako nagkatuwiling na nagsuko ng aking buhay. And hindi naman kami yumaman sa pera, pero nakita namin yung lesson kanina, yung pagdadagdag ng Panginoon. And ngayon, yung lesson natin, hindi lang dagdag eh. Multiplication talaga. So gusto ko lang i-challenge kasi yung theme nyo ngayon is God is able. So gusto ko ipakita sa inyo na ang Diyos may kakayahang magdagdag. Hindi lamang magdadagdag, pati pa multiplication, yung pag-multiply, yung pagpaparami. Iba kasing addition, iba din yung multiplication. So kaya ba ng Diyos yun? Kaya, because with God, all things are possible. Amen? Sige po, tayo tumayo. John chapter 6. In Labangal, we are already there for 5 years. And pasensya na, nag-open ko sa kong tab sa likod. Because even though I'm here, I'm always checking over there. Ano nangyayari doon? Nagsimula na ba? Natapos na ba? Ganyan. Ganyan kami mga pastors. Minsan nag-preach kami sa ibang lugar. Yung isipan namin, nandun pa rin sa church sa amin. Hindi talaga maiwan pa. But I'm not saying na hindi ko kayang ibigay yung puso ngayon. By the grace of God, tutulungan ako ng Panginoon. Kaya kayo young people, kung tinatawag kayo ng Diyos, huwag nang mga tubili. Amen? Magsuko ng buhay. Ang sarap ng buhay na nandun sa kalooban ng Panginoon. Ang daming buhay nasira na wala sa kalooban ng Panginoon. Okay? So nagsimula na kayo nandito sa church, huwag na kayong mag-stop, magpapatuloy, at anumang panawagan ng Diyos sa inyo, full-time secular, walang problema, as long as panawagan ng Diyos. Amen? Okay, John chapter 6. So, pasensya na ha, bilang pastor, parang ako nagtuturo, parang junior church pa rin. Naalala nila nung before, mga bata pa daw sila sa Mount Calvary, naging teacher na ako sa junior church. So, minsan hindi ako nagbibigyan ng magandang outline.
sinusundan lang natin yung story back. Nandun na talaga makikita natin. So, in the same way ngayon, papakita ko sa inyo na ang Diyos ay magbibigay ng addition, pero hindi lamang addition, multiplication. Sinong gusto niyan? Multiplication. Kasi sa kabigatan ng ministry, tanungin niyo si Pastor Monching, sa dami-dami yung problema sa ministry, gusto talaga namin multiplication mangyari. Amen. Oo. Ulitin ko, walang masamang magkaroon ng blessing. Basta huwag nating sambahan yung blessing. Ang sambahin natin, yung nagbigay ng blessing. Amen. Sige po, John chapter 6. Nandiyan na. Basahin natin from verse number 1 until verse number 14. Okay, verse number 1 until verse number 14. Dandahan lang sa pagbabasa. Lahat magbabasa at intindihin natin yung ating binabasa. Okay? Handa na ba ang lahat? Say amen. Amen. Okay, so let's read together. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he said unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which have 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when it given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. Now, I have a question, bago tayo magpapatuloy. What kind of miracle ang ginawa ni Jesus as of this moment? Ito yung pagpapakain ng 5,000 men na hindi po kasali yung mga asawa at hindi po kasali yung mga anak. And some scholars believe kung dala-dala nila yung asawa nila, 10,000 na yon. Kung may isa-isa dalang anak, 15,000 na yon. Kung tatlo-tatlo lang sa pamilya. But we don't know. But the point is, ang available po na pagkain is 5 tinapay at 2 isda. Pero napakain lahat. Tama po ba? Hindi lamang po napakain lahat. Busog talaga. Kasi ang kain dito, yung gusto natin sa mga inasal, unlimited rice. Amen? Sabi ng Bible, talagang punong-puno sila, busog na busog sila. Kasi the Bible said, as much as they would, kung gusto pa nilang bumalik na kumain, kakain pa sila, mabibigyan pa sila. And the Bible said, sabi ni Kristo, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. The Bible said, nung mga fragments na tira-tira, mga sobra-sobra, gather nila, meron pa pong napuno na 12 baskets of barley loaves. Alam niyo ba, according to the story, makinig ha, but listen to this. God never changes. Amen. Kung anong ginawa ng Diyos sa Biblia, kaya niyang gawin sa atin. Amen. Noon, pinakita ng Diyos yung kanyang miracles, ganun din sa atin. As what I have said, hindi tayo magkaiba sa kanila. Sila nagsisilbi sa Panginoon, ganun din tayo ngayon. Inuna nila ang Diyos, inuna din natin. Now, the question is, what kind of miracles Jesus is performing right now? Is it the miracle of addition or multiplication? Kasi 5 loaves and 2 fishes. 5 plus 5 equals 10. 2 plus 2 equals 4. Kung pagdadagdag lamang ang ginawa ni Jesus sa story na ito, hindi mapapakain lahat. Amen. So para mapapakain lahat, what a blessing. Yes, kanina, ang Diyos ay handang magdadagdag, but as of this moment, what a blessing, ang Diyos ay handang magmumultiply. Amen. Hindi kailanman mapapakain ang kadami-daming tao niyan at hindi kailanman magkakaroon ng sobrang at 12 baskets kung ang Diyos ay hindi nag-multiply. He is the God of multiplication. Right. So I would like to speak in this message, God is able to multiply. Amen. The question is, anong bagay sa buhay mo na gusto mong i-multiply ng Panginoon? Ang dami. Basta wag lang i-multiply yung asawa.
That's right. Huwag i-multiply yung asawa. Kasi isa-isa pa lang, may problema na tayo. So, the more asawa, the more problema. No, amen. I'm just joking. Sige po, let's pray for a moment. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat sa pagbasa pa lang namin sa text. We are blessed already, O God, by your word na maging pagkain po ng aming kaluluwa, maging blessing po sa amin, maging motivation po sa amin. Ito po ang gagaway sa amin. Ito sususi, O God, ng multiplication sa buhay namin. Lord, hindi po kami mukhang pera. Ang mukha po namin ay nakatingin sa iyo ng pagpapala para magamit namin, Lord, sa iyong gawain, para mas marami pa kaming magawa para sa iyong gawain at para sa aming pamilya. Lord, we want you to know that we don't love money. We love the God who bless us para mas marami pa kaming magawa para sa inyong gawain. Pagpapalain niyo po yung servant, bigyan niyo po ako ng kaalaman, ng inyong kapangyarihan. At habang sila po yung makikinig, bigyan niyo po sila ng pag-iintindi by the power of the Holy Spirit. Lord, please, bless niyo po yung aming church service, the Shining Light Baptist sa Labangal. Fill our speaker, Lord, with your power. To bless po lahat ng members in Jesus' name. Amen and amen. Alright? Be seated. So, nagtanong ako kay Pastor Monching, Pastor Monching, ano yung theme niyo? Sabi niya, God is able. Gusto ko yan. Amen? Na ang Diyos talagang may kakayahan na tayo pagpapalain. So, inisip ko, ano yung na-preach ko sa church namin na pwede kong may preach sa inyo? Yun talaga naisip ko. Tapos God's addition. Tapos, isumpay din ako ang God is able for multiplication. Okay? So, the purpose of this lesson, preaching, teaching, ay gusto ko lamang po na encourage kayo. Gusto ko po na makilala niyo ang Panginoon. Gusto ko po na kayo magtitiwala sa Panginoon. At gusto ko po na kayo mananatili na sa Panginoon. Kasi mayroon kasing pagkakataon na ngayon nandito ka at ngayon pinagpala ka, ngunit mawawala ka pa rin. Kasi maraming Kristiyano, pinagyayaman ng Panginoon, nung yumaman na, yumabang na. Nung yumabang na, nawala na sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala, ang Diyos na may kapangyarihang magbigay, Diyos din na may kapangyarihang kumuha. Tama? So, huwag nating pahintulutan na kukunin ng Diyos. Dapat, kung nagpapatuloy tayo ngayon, dapat magpapatuloy tayo. Hindi lang naman ngayon, but forever until the day we die. God has a power to multiply even sa kaliitan ng meron tayo. Now, hindi naman tayo mayaman. Kung tatanungin ka kayo, magkano sweldo nyo every month? Sabihin nyo siguro, Pastor, napakaliit ng sweldo ko. Minsan, tama-tama lang talaga. Pero alam nyo ba, kahit maliit yung sweldo nyo, kaya i-multiply ng Panginoon yan? Pastor, yung baon ko, napakaliit. Minsan, project ko na lang ang nabibili ko, wala na akong makain. Minsan, nanghihingi na naman ako sa mga kaklase ko. Minsan, Pastor, pag maglalakad ako patungong school, gumagano'n ako sa daan, makikita minsan ako ng 20 pesos, pang-libre ko na. Okay lang, kahit meron tayong kaliitan, always remember, gaano man kaliit meron tayo, may Diyos na magpaparami. Gaano man kaliit yung simbahan nyo, at masasabi nyo, Pastor, maliit pa lamang yung members namin, ang Diyos ang magpaparami. Naalala ko noon sa ministry namin, discouraged ako, down ako, kasi jeepney ministry, patungo pa sa Mount Calvary. Minsan yung attendance namin, 10, 15 attendance. Sabi ko, Lord, paramihin mo ito. Kaya mo pinarami yung 5 and 2 teachers, paramihin yung membership namin. One day, napuno na yung jeepney, may dalawa pang tricycle, 3 tricycle sumusunod. Yung jeepney, lagyan namin yan ng 70 o 80. Grabe, nag-aaral na lagi, luwi sa jeep lagi. Puno ka ng dri, sabak-sabak na napay, kanang bensya, tubangan, taplod pa ng uban, perminti wadak pa ng jeepney. But the point is, ang Diyos ang nagpaparami. Natikman po namin na minsan ang gagawin ng Diyos according to His wisdom, hindi lamang pagdadagdag, minsan ang gagawin ng Diyos ang pagpaparami. Now, do not limit God because God can do anything without limitation. Alam natin, the Bible said, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Matthew 19:26, with men this is impossible. Baka maraming tao magsasabi sa inyo, napakaliit ng simbahan nyo, napakaliit ng members nyo, ganun lang yung members nyo, kayo yayaman, kayo rarami. Imposible naman. Imposible nga sa mata nila. Kaya tayo po hindi titingin sa tao, sapagkat ang tao magdi-discourage. Tingin tayo sa Diyos. Ang Diyos all the time mag-encourage, and He said, with God all things are possible. We believe that God's love is unlimited. Gaano man tayo kamakasalanan ngayon, gaano man tayo ka-wicked, gaano man tayo kasama sa harapan ng tao, sa harapan ng mundo, basta pagmamahal na ang pag-usapan natin, sa pag-ibig ng Diyos, tayo maliligtas at tayo mapapatawad.
In fact, nagpakamatay si Kristo sa cross bilang pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig. Okay? So ngayon, pag si Kristo'y tanggapin natin sa puso bilang tagapagligtas, siya po'y nangangako in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever," ikaw at ako'y magtiwala kay Jesus, "should not perish, but have everlasting life." You may be a great sinner, but Jesus Christ is a great God na nagpapakita sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig at handang magpapakita sa atin ng kanyang dakilang kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan. And we believe this, that His power is unlimited. Right. Do you understand that if you study the Bible is a miraculous book? Lahat na maraming stories sa Bible nakasulat, miracles after miracles after miracles, at pinapakita lamang ng Panginoon that His power is unlimited and His resources is unlimited. Mayaman ang Diyos. Amen? Kami nga, mahirap lamang kami. Pag once magpipreach kami, parang mayaman kami. Pero ang Diyos hindi parang mayaman, totoong mayaman. Amen. Sa Kanya lahat ang sanlibutan. Right. And God's provision is unlimited. Right. The Bible says, Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches." Ang pagsusupply ng Diyos sa ating pangangailangan ay nakabase sa Kanyang kayamanan. Right. Kung kayo manghihingi sa akin, Pastor, bigyan mo ako ng 10,000, baka hindi ako makapagbigay sa iyo ng 10,000 sapagkat wala na po akong kayamanan ng 10,000. Limitado lang ang meron ako. Pero ang Diyos ang pag-uusapan, His resources are unlimited. Kaya nga kahit 5,000, hindi pa kasali yung asawa, hindi pa kasali yung anak, napakain lahat because God's resources are unlimited. Right. And the reason why na-express ng mga tao ang unlimited resources of the Lord because His power is unlimited. The Bible proves that God has a desire and willingness to multiply what we have in abundance. Now, the Bible said in John chapter 10 verse number 10, "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy." Ang layunin ng diablo sa buhay natin, napuksain tayo, patayin tayo, sirain tayo. Salamat, mayroong magtatanggol sa atin at mayroong magliligtas sa atin, si Jesus na pumunta sa mundo. Right. Sabi ng Bible, "But I am come that they might have life." Ang life po dyan, tinutukoy is that yung buhay mo naligtas na at nagsisilbi sa Panginoon. And sabi ng Bible, "And that they might have it more abundantly." Sabi po ng Biblia, ikaw ngayon ligtas na, inuuna mo na ako, nagsisilbi ka na sa akin, nagsusupport ka kay Pastor Monching, nagsusupport ka sa simbahan, gusto ko na ikaw ligtas, habang namumuhay para sa akin, gusto ko buhay mo ay magiging abundant. Right. Do you know what is the word abundant? Filled to overflowing. Puno na, tapos muawas pag yun. Yan ang testimony ni David in Psalms 23 verse number 5. "My cup runneth over." Yung kanyang baso, binubuhusan ng pagpapala ng Panginoon, tapos nag-run over ni awas pag yun. Right. One of these days, sabi nga ni Brother Monching, gusto niyang tumulong kay Pastor Chari sa church niya. Yan ang gusto natin. Lord, punuin mo kami ng pagpapala. Amen. I-multiply mo kung anong meron kami. At pag once mapupuno, aapaw sa ibang ministeryo. Yan ang gusto natin. So I would like you to understand, ibibigay ko muna yung mga verses dito para maintindihan natin. Ito. Psalms 36 verse number 8. "They shall be abundantly satisfied." Psalms 132 verse 15. "I will abundantly bless her provision." In 2 Corinthians 4:15, sinabi po doon that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Ang sabi ng Panginoon na ang Diyos po ay handang magbibigay ng grasya. What kind of grace? Abundant grace. At because of that tayo magpapasalamat at ito po'y humantong, ito po'y mauwi sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ephesians chapter 3 verse number 20. "Now unto Him that is able to do exceedingly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." So sabi po ng Bible, may mga words dito. Able ang Diyos. Ano ba ibig sabihin ng exceeding? Sobra. Abundantly. Sabi ng Panginoon, abundant na, susubra pa. Right. Para bang sinasabi ng Diyos, marami na, pero mas dadamihan ko pa. Right. Di ba, magtatanim tayo ng mais minsan, ng mga plantation. Ang dami na nito. Pero since gusto pa natin minsan palakihin, minsan, mas palakihin pa natin yung lupain, aaruhin,
mas ramihan pa yung pagtatanim, pero mas marami pa talagang maani at magagamit natin para sa ating pamilya, para sa ating ministry. So ganun mag-isip ang Diyos. Nagdadagdag na ako. Okay na sana yun eh. Pero sabi ng Panginoon, gusto ko raramihan pa kayo eh. Hindi lamang pagdadagdag, para mas marami pa kayong magawa para sa Panginoon. Ganito kasi yan. Minsan pagdadagdag, ang ministry madadagdagan. Pero kung ang Diyos gagawin niya karamihan, ang ministry karamihan din. So gusto ko po ilagay natin yan sa isipan. The God we serve is the God of multiplication. He is able. Now the question is this. Sa binasa natin ng mga scriptures kanina, we can say that God wants us to have abundance. Gusto niya minsan sa buhay natin na magkakaroon tayo ng multiplication o karamihan. The question is this. Why is it that some people, some Christians, or some churches are not experiencing multiplication? Ito yung reason number one. There are tendency na hindi tayo trusted or we cannot be trusted. Hindi kaya ng Diyos na magtiwala sa atin ba? O halimbawa, yung buhay natin nandun sa mundo. Yung buhay natin wala sa church. Yung buhay natin nandun sa bisyo. Gusto nang sa pagpapalain ka, wag na lang kasi you cannot be trusted with the blessing. Bakit? Kasi kung ibibigay ang blessing sa iyo, ibibigay ang pagpapala sa iyo, gagamitin mo lang naman sa mundo eh. Gagamitin mo na naman sa kasalanan. So pag once may blessing tayo, yung intention natin, gamitin para sa Kanya. Gamitin para sa Kanyang gawain. So God could say, "Oy, I can trust you." Sometimes we're not good stewards in all things. Dili takabalo, mo amping minsan sa blessing sa Ginoo. And there are times we are not godly. And there are times we don't want to share. Sabi ko kanina, di ba? Walang Kristiyano dapat na kuripot. Walang Kristiyano na damot. Sabi nga ng Bible, God loveth a cheerful giver. It's more blessed to give than to receive. Alam niyo ba, pag makakatanggap ka ng blessing, bigay ka sa church. Pag makakatanggap ka ng blessing, maging pagpapala ka sa church. Sabi ng Panginoon, mapagbigay ito dadamihan ko yung pagbibigay sa iyo para marami kayong magbibigay sa ministry. Right. Amen. Pero kung ayaw mo dito, tanggap na tanggap ka lang, ayaw mo magbigay, tanggap na tanggap ka lang, ayaw mo magbigay, sabi nyo, hindi na kita bibigyan. Right. Amen. You know what to share. Kahit tinuro ko kanina, dapat una talaga ang Diyos sa ating blessing. Okay? So ngayon, ipapakita ko niyo, dyan lang tayo sa story na yan. Okay? Meron pong 7 things dito, but I will do my best. Naliliitan yung message dito. Ipapakita ko sa inyo, anong gagawin natin para ang Diyos ay gagawa ng pagdadami sa atin, yung multiplication. Okay? So young people, look at me now. Excited na ba kayo na one of these days, matitestify nyo, magte-testimony ako dito. Nung 3rd anniversary namin, si Pastor Junius ang nag-preach. Gi-challenge kami that for God's addition. Gi-challenge kami for God's multiplication. Yun talaga nangyari sa buhay namin. Right. Maybe after 10 years, makabalik ako dito. Gusto ko makita testimony niyo. Pastor Junius, talagang yan ang ginawa ng Panginoon. Ganun din yung desire namin sa amin eh, Lord. I-multiply niyo. Membership, i-multiply. Yung finances, i-multiply. Yung buildings, i-multiply. Yung mga sasakyan, i-multiply. Bakit? Para ma-multiply ang gawain ng Panginoon. Para ma-multiply ang support namin sa mission. Amen? So ngayon, balik tayo sa ating verse. Tingnan niyo po. Look at verse number 3. Okay? Anong nangyari po dito? Dito po ito sa Sea of Tiberias. In verse number 3, and Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, he saw a great company come unto him. So tingin po dito please, para gusto ko pong maintindihan natin lahat. So ngayon, si Jesus Christ, siya po'y tumungo sa isang bundok. Kasama po yung mga disciples. Yung mga tao, nagpunta din po doon sa bundok. Gusto nilang makita si Jesus. Gusto nilang makinig kay Jesus Christ. Salamat, nandito po kayo ngayon. Nandito kayo sa church sapagat gusto nyo makita si Jesus sa buhay nyo, na may gagawin siya sa buhay nyo, at gusto nyo makinig ng kanyang salita. Right. Ibig sabihin, ang mga tao na po yon ay present na kung saan nandun si Jesus. Pumunta talaga sila sa isang lugar na nandun si Jesus. At sa lugar na yan, may ginawa si Jesus na miracle. May ginawa si Jesus na pagpapala. May ginawa si Jesus na multiplication. The question is, kung wala sila doon, makita ba nila? Kung wala sila doon, may experience ba nila ang pagdadami ng Panginoon?
Kung wala sila doon, may experience ba nila na makita na yung 5 loaves and 2 fishes ay gi-transform ni Kristo and more than 5,000 men nakakain at may sobra ba? Kung wala sila doon, matutunghayan ba nila? Kung wala sila doon, makikita ba nila? Kung wala sila doon, makakakain ba sila? Kung wala sila doon, makaka-experience ba sila? Hindi. Pero nandun sila, natutunghayan nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Sila'y nakakain. Bakit? Nandun kasi sila. That's number 1. Be there. Amen. That's right. Amen. Kung hindi sila pumunta doon, hindi sila maka-experience. Hindi nila matutunghayan. Hindi nila makikita. Salamat, nandito ka sa church ngayon because that's number 1. Be there in God's church. Kung gusto natin makita na may gagawin ang Diyos, maipapakita ng Diyos na maraming pagpapala, nandun ka dapat sa church. The Bible said in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ang pagkain ng ating spiritual life, wala pong iba kundi salita ng Panginoon. Pagkakain ka ng salita ng Panginoon, pilalalakas ka, nai-inspire ka, namomotivate ka. Kung very motivated ka by the grace of the Lord at ginagawain ka ng Panginoon, maraming bagay na noon hindi mo magagawa. Ngayon nagagawa mo na. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Amen. Be in God's church. Sabi ko kanina, wag na tayo maging abstinent. Wag na tayong pumunta ng church one time a month. Right. Wag na tayong pumunta ng church na pag may birthday lang. Ugali yan ng mga iba eh. Ang ugali ng mga Baptist, basta ang simbahan ay bukas, nandun sila. Be in God's church. Amen. Kung yung bata wala dito, yung ibang tao wala dito, walang siya, anumang matutunghayan nila. Wala silang makikita na si Kristo po ay nag-transform ng 5 tinapay at 2 isa. Salamat na tunghayan nila. Salamat nakikita nila. Salamat na experience nila. Bakit? Kasi nandun sila. Amen. Be in God's church. Right. Matthew 16 verse 18, the Bible said, upon this rock I will build my church. The word builds means strengthen. The word build means motivate. The word means inspire. Mas palalakasin pa ng Diyos yung buhay natin basta nandun tayo sa church. As what they have said, walang Kristiyano na lumalago at walang Kristiyano na strong na wala sa church. Right. Be in God's church. Amen. Second thing, be in God's commission. Salamat kayo po'y nagpapatuloy na magsusulubin. Right. In Matthew chapter 28 verse 19, Jesus said, Lo, I am with you always. Sasamahan ko kayo. Bakit? Sabi ni Kristo, go ye therefore unto all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay? And in the last part of that, Lo, I am with you always. Sabi ni Kristo, habang kayo ay nagpapatuloy sa pagwiwi ng soul, sasamahan ko kayo. Ganito po yan. Basta nandun ang presensya ng Diyos, nandun yung kanyang kapangyarihan. Right. Pagka nandun yung kanyang kapangyarihan, automatically nandun yung kanyang provision. Amen. Salamat lumalago kayo in 3 years. I am so blessed. Amen. Right. But alam niyo ba kung wala kayong soul winning? Walang pastor na umakay ng kaluluwa? Walang pastor na nagmamahal para sa inyo? Dito dadami. Right. Ganun pa rin yung ibang churches. 10, 5, 15, for how many years na? Satisfied na sila kasi walang soul winning. Iba po ang church na nagsusoul winning. Amen. May presensya ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, Right. at may provision ng Panginoon. Right. Sa lugar na yan, nandun si Kristo. Nandun yung kanyang presensya. Nandun yung kanyang presensya, nagpakita siya ng kanyang kapangyarihan. Pinakita yung kapangyarihan, mayroon pong provision. Right. Kaya dapat nandun tayo sa church. At nandun tayo nagsusupport sa ministry ng gawain ng Panginoon. Na shortcut po ito ha. I don't want to lose the time. You remember in Genesis chapter number 12. Si Abraham po ay doon po siya na tumira sa Chaldees of Ur. Tinawag siya ng Panginoon doon sa land of Canaan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, yung anak mo maging tulad sa kadami ng bituin at kadami ng mga buhangin sa dagat. And the thing is, si Abraham po, yung kanyang asawa na si Sarah ay baog. Alright? And ang sabi niya sa Bible, I will bless thee and thou shalt be a blessing. So ngayon, umalis si Abraham sa Chaldees of Ur at doon na po siya namuhay sa land of Canaan at yan po ang Israel ngayon.
Bakit po si Abraham ay naka-experience ng multiplication, ay naka-experience ng pagpapala, sapagkat umalis siya sa dating lugar at nandun na siya sa lugar na kung saan yan ang gusto ng Panginoon sa kanya. Therefore, beloved, umalis na tayo sa lugar ng mundo, umalis na tayo sa lugar ng sigarilyo, umalis na tayo sa lugar ng inom, umalis na tayo sa lugar ng diskuhan, umalis na tayo sa lugar ng sabungan. Dito na tayo sa simbahan, sa lugar na ito. Dito mo matutunghayan, dito mo makikita ang multiplication, kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. That's right. Be there, number one. Amen. Be there. Number two, sabi ng Bible, Lord, kadami-daming tao. Meron dito isang bata, sabi ni Andrew, meron itong isang bata, may dalang 5 tinapay, 2 isda. But sabi ni Andrew, but what are they among so many? Alam niyo bang ginawa ng bata, ginawa ng mga disciples? Lord, yung 5 tinapay at 2 isda, ilalagay namin yan sa iyong kamay at magtitiwala kami that you are able na magpapadami yan. So number 2, very basic, trust. Magtiwala lang tayo. Hello, magtiwala lang tayo. Amen. Huwag sa ating sarili. Ngunit sa Diyos. Sabi ko nga sa church ko, kahit gawin mo pa yung best mo, do not say, I will do my best, sapagkat ikaw yan. Say, I will do it in His grace. Amen. Hindi ka nagtitiwala sa kalakasan mo. Hindi ka nagtitiwala sa katalinuhan mo. Young people, sa pag-aaral ninyo, huwag kayong magtitiwala sa katalinuhan niyo, sa kalakasan niyo. Magtiwala kayo sa grasya. Sapagkat pagka grasya ang pag-uusapan, unlimited po yan. Walang limit ang grace. Pero tayo, sabi ni Andrew, 5 loaves and 2 fishes, what are they among so many? Tinitingnan nila ang kaya nilang magawa. Pero sabi nila, Lord, hindi na kami titingin sa kaya namin magawa. Titingin kami sa kaya mong gawin. Right. Trust. Oh, the Bible said, Psalms 34, verse number 8. Makinig lang ha. The Bible said, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Amen. Sa last praise po, mapalad ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At kung nagtitiwala siya sa Panginoon, kanyang matikman o taste at kanyang makita that the Lord is good. Psalms 34, verse number 8. Magtiwala lamang tayo. Teenagers, sabi niya, Pastor, ang hirap ng buhay namin. Ganito lang po yung aming pamilya. Ganito lang kami sa aming pamilya. Magtiwala ka sa Panginoon. Alam mo na kasi, wala ka nang magagawa. Parents mo wala nang magagawa. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat siya ang may magagawa. Right. Amen. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Kaya tatanungin niyo ako, paano ako naging magna cum laude? Through Christ. Nagtiwala lamang ako sa Kanya. Napunta ako ng Jensen, di ako marunong mag-Tagalog, di ako marunong mag-English. Bisaya lang. Nag-preach ako sa Christian, sa Hope Christian School. Sabi ko, are you now ready to listen to the lesson? Pinagtatawanan nila ako. Balik-balik yung mga Tagalog at saka English ko. Kala nyo ba kalaunan? Ako na yung paborito nila mag-preach doon. Si Brother Ronald, Sumunching, ayaw na bumalik doon. Kasi bawal kasi mag-Bisaya dito. English at Tagalog lang. Elementary English na talaga lahat. Pero kalaunan, ako na yung paborito nila. Bakit? I just trust the Lord. Amen. Trust. Oh, listen, I like this. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in Him. Tinitingnan ko yung bata, dinadala niya yung 5 tinapay niya sa Lord. Pagkatiwala ko lamang ito sa inyo. Bahala ka na. Magpapala nito at magpaparami nito. Ganun lang tayo. Gaano man kaliit meron tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon at ang Diyos na ang magpapala at magpaparami. Amen? Right. Kasi kung magdidepende tayo sa atin, wala talaga eh. Kulang talaga palagi. Right. Amen. Talagang kukulangin. Pero magtitiwala tayo sa Diyos na hindi kailanman magkukulang sa pag-bless sa atin. Right. The Bible said, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ito, number 3. Listen ko ng tunti. Now, alam niyo ba, sabi ni Andrew, Lord, meron dito may bata. Meron siyang 2 isda, 5 tinapay. But what are they among so many? So, tingnan po natin sandali.
in verse number 11. Ipapakita ko sa inyo anong ginawa ng bata, anong ginawa nila. Young people, are you still listening? Say amen. Amen. Okay, tingnan natin verse number 11. Ready? Go. And Jesus took the loaves. Ready? One more time, go. And Jesus took the loaves. So ngayon ito yung bata. Dala-dala niya yung lunchbox niya. Dala-dala niya yung 5 tinapay, 2 isda. At ngayon, binigay kay Kristo. At tinanggap naman ni Kristo. Sabi ng Bible, Jesus took the loaves. Kinuha talaga ni Kristo. So makinig. Number 1, be there. Number 2, be trusting. Number 3, are you still with me now? Amen. Be giving. Pag-usapan na naman natin yung giving, ha? Na makinig po ng mabuti. Tingnan niyo ako, please. Ipapaliwanag ko sa inyo. In Luke chapter 6, verse number 38, the Bible said, give, and it shall be. Grabe, no? Magbibigay ka, pero babalik lang pala sa'yo. So kaya Kristiyano, huwag ka nang maging madamot at huwag ka nang maging kuripot kasi yung ibibigay mo sa gawain ng Panginoon, yung pagsusupport mo kay Pastor Munching, it's not in vain. Babalik yan sa iyo kasi ang sabi ng Bible, ang pagbibigyan, yung nagbibigay. So kung ayaw mong magbibigay, hindi ka rin pagbibigyan. Right. Amen. Alam niyo ba, pag hindi binigay ng bata yung 5 loaves and 2 fishes, mananatili yung 5 loaves. Kung hindi niya binigay yung 2 isda sa kamay ni Kristo, mananatili yung 2. At saka kung kakainin niya na, mauubos na. Nakuha niyo? Right. Pero nung binigay kay Kristo, dumami. Pero nung binigay kay Kristo, napakain lahat. And I believe this, makinig po ng mabuti. Hindi po sinabi sa Bible na yung tira-tira na tinapay na 12 baskets full, hindi po sinabi sa Bible na binigay sa bata. Pero ang prinsipyo kasi, sino ang nagbigay, siyang pagbibigyan. So we believe, according to the principle of Luke chapter 6, verse number 38, sapagkat ang bata ang nagbigay, pagkatapos na lang kumain at may sobra-sobra, may ibinalik din sa Right. bata. Amen. Ganun nag-isip ang Panginoon eh. Ang pagpapalain ko, yung nabibigay. Right. Sa church namin, pagka-giving na pag-usapan, maghihiwi na lang ng mga naong. Sabi ko, church, pasensya na, kada preaching ko na lang, halos may giving. Kasi kada verse kasi may giving. Kahit pag-uusapan mo, John 3:16, may giving pa din eh. For God so loved the world that He gave. Amen. Sa pagmamahal kasi, connected kasi all the time, yung giving. Right. Mahal mo asawa mo, ibigyan mo. Mahal mo pamilya mo, talagang magbibigay ka. Mahal mo ang Diyos mo, magbibigay ka. Mahal mo pastor mo, magbibigay ka. Mahal mo si Pano, talagang magbibigay ka. You cannot love without giving. Right. Amen. Di ka pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. Amen. Now, makinig po ng mabuti ha. Ang prinsipyo po ng pagbibigay, kung anong ibibigay mo, ang babalik sa iyo, mas marami pa sa ibibigay mo. Right. Halimbawa, nakay liso ng mangga. Pag yung liso ng mangga, hindi mo yan itatanim, one day, mamamatay lang yan. Useless. Pero pag once itatanim mo isang liso ng mangga, kalaunan for after how many years, mamumunga yan. Hindi lamang isang bunga, thousands na bunga. Galing sa isa, pero na-multiply yung bunga. Makinig ha! Excited ako sa church ninyo. Kahit ganito pa lang kayo, 3 years, nagsusupport na kayo sa mission. Excited ako sa inyo. Ano mang pagpapala matanggap natin, magbibigay tayo. Bakit? Ano mang pagbibigay, hindi po yan sayang. Sabi ko sa church ko, yung pagbibigay sa ministry, hindi po yan sayang sapagkat ang pagbibigay ay isang pagtatanim. At kung ikaw ay magtatanim, mas marami kang aanihin kumpara sa iyong itatanim. Kaya tayo po'y magbigay na sa gawain ng Panginoon. Kaliitan man magbigay natin, maybe just 100, 10 pesos, 20 pesos, o 1,000, ang Diyos ang magpaparami sapagkat pag once magtatanim, ang bunga marami kumpara sa itatanim. Right. Amen. Sabi ng bata, ayaw ka! Hindi niya binigay yung 5 loaves, mananatiling 5 loaves, at kakainin niya, mauubos na. Right. Ang susi pala kung anong meron tayo para hindi mo ubos o rarami pa, magtanim tayo sa gawain. Yeah. Diba sa inyo, nagtatanim kayo dito mga farmers dire? Yeah. O magkakarelit kayo. Yung harvest, ang dami. Multiplication talaga. So gusto ko pong
Kung meron mang emphasis yung Pastor Monching sa inyo, giving na naman, missions na naman, tithe and offering. Sabihin natin, sige Pastor, magsusupport kami, magtatanim kami. Right. Tingnan natin after 2 months. Tingnan natin after 1 year kung anong gagawin ng Diyos na pagpaparami sa inyo sapagkat tayo ay natututong magbigay. Makinig ha? Church, look at me now. Ano mong meron kayo ngayon? Pag mananatili yan dyan, mauubos yan. Maubos yan. Mawawala yan. Ang susi ng hindi pagkaubos at ang susi ng anong meron tayo hindi mawawala, ilagay natin, ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Na-remember niyo yung 1 Kings chapter 17? Yung widow of Zarephath? Sabi ni Elijah sa kanya, unahin mo muna ako, magluto ka muna sa akin ng cake. Sabi niya, wala na, last na namin pagkain ito. Bukas mamamatay na kami. Sabi ni Elijah, as the Lord liveth, hindi mauubos yan. Nagluto siya, binigyan niya si Elijah, hindi kailanman siya nauubusan. Right. Kasi nagtanim sa gawain ng Panginoon. Oh, number 1, be there, be trusting. Magtiwala lang. Tapos, be giving. Matthew chapter 14, verse number 19, the Bible said, and he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, and blessed. So very simple. Are you still with me? Say amen. Amen. Be there, be trusting, be giving, be prayerful. Napakasimple lamang po, makikita natin dyan eh. Ang hinahawakan ni Kristo, 5 tinapay pa lang yun, at 2 isda. Pero sabi ng Bible, tumingala siya sa langit at pinagdasalan niya. At pagkatapos ng pinagdasalan, dumami na. Kuya, wagod pastor. Kuya, wagod, basta binuman ang muli mo. Kuya, wagod na nito. Right. Amen? Pagka ang Diyos na ang kikilos, maa-amaze ka at masasabi mo, grabe din ka Lord ba? Pagkanindutin mo salay sa mga. Alam niyo ba, ang isang Kristiyano na palaging nagdadasal, marami siyang makikita na ginagawa ng Diyos para sa buhay niya. Amen. Hello? Amen. Sabi ng Bible eh. So ngayon, pagkatapos yung nagdasal, sabi sa disciples, salin na kayo. Magbigay na kayo ng mga pagkain sa mga tao. Kuha mga disciples, bigay. Kuha na naman sila, bigay. Hindi talaga nauubos eh. Bakit? May Kristong nagdadasal. May kapangyarihan talaga ang pagdadasal. Right. Alam niyo ba, meron akong members doon, hindi sila makaanak. Sabi ko, sige, i-anon ko kayo in the oil in the name of the Lord. Pagdadasalan ko kayo, nakabuntis na dagdagan yung anak ng buhay nila. Unang pagkabuntis, nakunan. Pero ngayon, 6 months na yung anak, 4 months o 6 months na ata yung anak nila. Talagang ginawa ng Panginoon, pinakita yung kapangyarihan niya na talagang nagpapala ng anak sa kanila. Why? There's nothing impossible with God. Are you praying? Amen. Are you praying? Right. Alam niyo ba, sabi ko sa Panginoon, Lord, may sakit pa asawa ko, almost 1 month na yan. So sabi ko, hindi kailanman ako maghinto, magpipray. Bakit sabi ng Bible, Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Anong klaseng sagot? And show thee great Right. Amen. and mighty things. Basta great and mighty things. Marami po yan. That's our God. Right. Nagdasal ba kayo kanina bago pumunta dito? Amen. Bago ka pupunta ng school, nagdadasal ka ba? Bago ka umibig, nagdadasal ka ba? Ang sarap po ng buhay na magdadasal at makikita niyo palagi ang kamay ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Tularan lamang natin sinabi sa Bible, walang shortcut dito eh. So, ano nangyari? Number 1, dapat nandun sila. Nandun ba sila? Yes. Pangalawa, nagtiwala lamang sila kay Jesus. Nagbigay. 5 lang at 2, pero na-multiply. O ito pa, be prayerful. Ito naman sa verse number 11, tingnan niyo yung Bible niyo. Pinapakita ko lamang sa inyong principle dyan. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed to the disciples. So not just be there, not just be trusting, not just be giving, not just be prayerful, but number 5, be thankful. Right. Gaano man kaliit meron tayo, lumuhod tayo at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Nung offering natin Pastor Moncheng, yung 300 plus na lang, sabi ko, Lord, salamat sa 300 plus.
Nung dumating 63 pesos, Lord, salamat sa 63 pesos. Nung wala talagang offering, mahirap man magpasalamat na walang natira sa offering. Ako'y nagpapasalamat pa rin sapagkat ako may nawalan. Ibig sabihin, ang destiny magpupuno. Amen. That's right. Alam mo ba, parents, kung yung anak mo, binigyan mo ng kunting allowance, sabi, ay, 5 pesos. Aba, salamat ha. Alam mo ba bukas, gagawin mo pa yung best mo na lakihan. Kasi masaya ka eh. Maliit na nabigay mo ng pera, talagang walang-wala. Pero grabe magpasalamat. Pagkabukas, parents, gagawin mo yung best mo na hindi na 5 pesos may bigay bukas, 10 pesos may, lumaki lagi, salamat mo, I love you. Pagka next week, gusto mo 15 pesos na naman. Kasi mas naiinganyo ka na mas magbigay pa ng marami kasi nararamdaman ng puso niya, marunong magpapasalamat. Kaya yung people, kahit maliit lamang yung baon, magpasalamat. Right. Right. Kahit yung soda natin minsan sa birthday, bulad lang, or inihaw na langgam, okay lang, magpasalamat pa rin. Ang mahalaga, meron. Right. Alam niyo ba, 5 years sa ministry namin, ang dami namin problema. Dami na kasi yung members, hindi ba pinapalis ko na? Pinapalis ko ng iba kasi di makinig eh. At pinapabalik ko yung pinagdadasalan ko. Kung na-express namin ba yung problema na talaga sabi, Lord, wala na talaga kami magagawa. Ikaw na talaga magpupuno. Ano mang meron kami, pinapasalamatan lamang natin. You remember the story na may 10 lepers. Pinagaling ni Jesus. Is that right? So sabi ni Kristo, uy, pakita niyo yung sarili niyo sa pare. Takbo sila. Habang tumatakbo sila, napaka-excited nilang pumunta sa pare at napaka-excited nilang pumunta sa kanilang pamilya. Nalimutan nila ang nagpagaling sa kanila. Right. Isa lamang ang bumalik at lumuhod at nagbigay ng glory at nagpasalamat. Ito kasing sinasabi ko eh. Maliit na lang meron ka, tapos nabubullshit ka pa. Amen? Nag-aaburuto na yung isipan mo. Hindi ka na nagpapasalamat. Ay naku po, bakit dadamihan ng Panginoon? Right. So kung gusto natin, gaano man kaliit yung members, gaano man kaliit yung offering, gaano man kaliit yung pera, magpasalamat ka. Maliit man yung meron ka, pero ang laki naman ng puso mong magpasalamat. Amen. Sabihin ng Panginoon, bilang batang. Grabe yung pagbibigay na praises niya sa kaliitan ng blessing. Ang Panginoon kasi, sabi ni Pastor Doug, you cannot outgive God. Right. Kung ang binibigay mo sa Panginoon ganito, ang babalik talaga malaki kumpara sa binigay mo. Eh ngayon, ang binigay sa iyo maliit, pero ang pagpapakita mo ng pasasalamat, ang laki ng papasalamat, mas lalakihan ng Panginoon yung balik. Magpasalamat lang tayo. Hello? Magpasalamat lang tayo. Ganito lang nabasa ko sa Bible eh. Basta be there, basta be trusting, basta be giving, basta be prayerful, basta be thankful. O ito number 6, makinig ha. Tatapusin ko lang ito. Are you still with me? Amen. Number 6, be useful. Right. Magpapagamit tayo sa Panginoon. As of this moment, yung bata, ang siyang ginamit ng Panginoon. Yung kanyang 5 loaves at 2 fishes, yan ang ginamit ng Panginoon. Kahit kaliitan man, basta ginagamit ng Panginoon, dadami po yan. Ang buhay mo'y maliit, yung pamilya mo'y maliit, yung income mo'y maliit, yung simbahan nyo maliit, basta ginagamit kayo ng Panginoon, ang Diyos nang magpapadami yan. Right. Amen. Kaya kayo, huwag kayong mainggit sa mga churches na malalaki. Yes, mas marami kaming attendance para sa inyo, pero para sa inyo, huwag kayong mainggit. Minsan maraming malalaking simbahan sa Manila, yung mayabang na eh. Right. Alam ni Pastor Monching yan. Tapos may isa pa, nagagano na ng cross dito, pagbihira naman, para na siyang baptist po. Yeah. Huwag nating apply po yan, huwag tayo maging mamayabang. Sabi nga, ano mang meron tayo is only because of the grace of the Lord. Right. But listen, magpapagamit tayo sa Panginoon. So sabi ko, Lord, tulad ng isang bata na yan, hindi niya makikita na kung anong meron siya, hindi niya kailan makikita na pinadami ng Panginoon kung hindi siya handang magpagamit. Right. Amen. Iniisip ko ba, pag uwi niya sa bahay, dala-dala niya, siguro binigay siya ng 2 basket. Sabi niya, Nay, tayo, tingnan niyo, binigay ni Kristo ito.
Nak, bakit meron kang dala-dalang tinapay? Ang sarap pa. Saan ito galing? Ninakaw mo ba ito? Ay, hindi, Nay. Binigay ito ni Kristo. Right. Pinadami niya ang 5 tinapay at 2 isda na pinagamit ko sa Kanya. Mga bata, kung may talento kayo na kumanta, ipagamit mo sa Panginoon. Right. Yung lalaki dito, nagpa-piano kanina, sabi ko, pambira namang batang ito. Naiinggit ako sa pagbiblay niya ng piano at umiiyak sa pagkanta kanina nang dahil sa Diyo niya, nandito mama niya. Amen. Ma'am, samahan niyo palagi. Hindi niyo lang alam po, gaano siya ka-inspired na kumanta kanina. Tumulo pa yung luha niya. Bakit? Nang dahil sa kagalakan na nandito kayo, na hindi kailanman mababayaran ng pera. Right. Amen. Ang sarap din sa feeling mo, anak ko, ginagamit sa church. Nag-play ng organ. Ano kayang piniplay nito pag wala to sa simbahan? Amen. Punta ka doon sa Manila. I want you. Okay. Kung what a blessing, magpagamit tayo sa Panginoon. That's right. Kung ako lang ang Diyos, ang i-multiply ko, ang pagpapalain ko, yung Kristiyanong handang magpagamit sa akin. Balik na naman tayo sa example sa Bible. 1 Corinthians chapter 17, yung widow of Zarephath, pinuntahan siya ni Elijah. Yung widow of Zarephath, siyang ginamit ng Panginoon para pakainin si Elijah. Hindi kailanman siya nauubusan. Right. Multiplication yun eh. Kaya kayo, challenge ko sa inyo ngayon, Lord, nakasimba na ako sa simbahan na yan. Diyan na ako mananatili at ako'y magpapagamit sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat sir, yung mga staff. Nandito kayo pumunta kanila. Ang saya ko po, makikita kayo. Ipagamit yung buhay niyo sa Panginoon at makikita niyo ang Diyos padadamihin ko naman meron kayo. Right. Amen. 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 Ang kaisipan ng Kristiyano ay ganito, Lord, ako'y pagpapalain mo para magamit mo ako sa gawain mo. Hello. Amen. Alam niyo ba, sa aking buhay, patingala ko ba nga, Lord, di mo ko bright. Niya, ang accounting subjects, English na tanan, anong pabasahon ko, anak, masabtan man din ako. Nasa una, di mo ko kulog English. I could not understand. So yun pala, grabe yung pagpapala ng Diyos ng wisdom sa akin, sapagkat may plano siya in the future na hindi ko pa alam noon na tatawagin niya ako sa kanyang gawain. Submit lamang ako. Sabi ko, Lord, ano bang binibigay ko sa iyo? Ipapagamit ko sa gawain mo. Kaya ma'am, lesson yan sa inyo, na anumang talentong binigay ng Diyos sa anak mo, pinapagamit na ngayon sa gawain mo. Amen. Balik ako dito ma'am ha, dapat makikita ko kayo ha, kasama na yung husband nyo ha. Sumpaan yun ha. Amen. Amen. Nakikinig pa tayo? Amen. Useful lang. Right. Mapagamit ka lang sa Panginoon. And this will be the last. Nandyan pa kayo sa Amen. Amen. Look at verse number 14, sandali. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth the prophet that should come into the world. Number 7, this will be the last. So number 1, be there, be trusting, be giving, be prayerful, be thankful, just be useful. And last, be praiseful. Magbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Sabi ng mga tao, totoo nga talaga, Jesus. Totoo nga talaga, ikaw talaga. Yung prophet na pinapangako in the Old Testament, yung Messiah na dadating para kami iligtas at para kami tulungan. Makinig po ng mabuti. Are you with me now? Right. Alam ko marami sa inyo, i-bless kayo, hindi lamang addition, ngunit marami pa. Pero gusto ko lang magbigay ng warning. The more we are blessed, the more we should praise. Amen. Marami kasing iba nakatapos na sa pag-aaral. Busy na sa trabaho. Wala na sa church. Right. Malilimutan na ang pagbigay ng kawalatian sa Panginoon. Amen. Nung may sasakyan na noon, nagpapasundo. May sasakyan na, sana tutulong na magsusundo. Pag may sasakyan na, nandun na sa mga party, nandun na sa mga beach. Huwag ganyanan. Mas the more tayong pinagpapala, mas the more tayong magpapagamit. Amen. Sabi ko sa mga members ko, nakaparking sa amin, 3 sasakyan pa naman, minsan 4. Sabi ko one day,
dadami yan. Pero lahat ng sasakyan sana, naghahakot ng mga tao patungo sa church. Amen? Right. Magpapagamit at magbibigay ng kaluluwa. So I said, once God bless you and you forget to give glory to God, or you will stop serving Him, maybe God will say, that's enough. Tama na. Pinagpala kita, tapos aalis ka sa kalooban ko, huwag na. Ibibigay kong karamihan ng pagpapala, doon na lang sa nanatili. Sa mga nagpapatuloy, sa mga hindi nagkukwit, sa mga taong nagpapatuloy sa paglilingkod sa akin. Amen. The more you're blessed, the more you should praise. Amen. Anong dapat tayo? Blessing to po, yung 3rd year anniversary ninyo. But sana po hindi dito magtatapos. Right. Now, I'm going to give you an example from the Bible. Naipapakita ko sa inyo ba? Basta tayo lamang po ay marunong mag-praise, ang Diyos ay may papakita ni Marco sa kanya. Meron akong naihandang preaching, maybe next week i-preach ko sa church. How are we going to respond to problems? Naalala niyo po sa Acts chapter 16, na si Paul and Silas ay ikinulong ng dahil sa pag-preach ng Bible. And the Bible said in the midnight, Paul and Silas prayed. Habang sila nagdadasal, wala pang nangyari. Habang sila nagdadasal, hindi pa kumilos ang Panginoon. Habang sila nagdadasal, nandun pa din sila sa kulungan. Habang sila nagdadasal, nakadina pa din sila. But the Bible said, they pray and sung praises! Nung sila'y kumanta na, nung sila'y nagbigay na ng kalawalatian, nung sila'y nag-worship na, nung sila'y nag-praise na, diyan na nagkakaroon ng lindol. At lahat ng mga gapos nila natanggal. At lahat ng mga pintuan sa kulungan, no open lahat. Alam niyo ba, ang Diyos ay nagpakita ng miracle sapagkat hindi lamang sila nag-pray, sila po'y nag-praise. And when they were praising, the prisons were shaken together and all the doors were open at sila po'y nakalabas at naligtas po ang Philippine jailer. At yun, palatandaan na pagka tayo po ay praiseful lamang, ang kapangyarihan ng Diyos, ang miracle ng Diyos ay all the time ipapakita sa atin. Right. Amen. Sana po, one of these days, makabalik ako sa inyo. Maging totoo ito. Proper priorities plus personal purity equals promise prosperity. Amen. Pero ngayon, be there. Amen. Be trusting. Be giving. Be prayerful. Be thankful. Be useful. Be praiseful. Amen. Amen. Ang sabi ng Panginoon, akin na ang 5 loaves and 2 fishes mo. Akin na ang 2 isda mo. At i-multiply ko ito. Parents, gusto niyo ba yun? Husband, gusto niyo ba yun? Wife, gusto niyo ba yun? Young people, gusto niyo ba yun? Mga first time visitor, gusto niyo ba yun? Hindi mo natili na kayo dito. Kita tayo dito mga napaka-basic po ng lesson ngayon. At gusto ko lamang po na kayo magtiwala sa Diyos. That God is able to multiply kahit gaano man kaliit. Kahit ma-feel mo na napaka-imposible na. Ma-feel mo na hindi mo na makakaya. But what a blessing. May kakayahan ang Diyos na pararamihin kung ano man meron tayo. Number 1, be there. Number 2, be trusting. Number 3, be giving. Number 4, be prayerful. Be thankful. Be useful. Be praiseful. Shadow? Ubusin na natin yun lahat. At tingnan natin anong gagawin ng Diyos sa buhay niyo next week, next month, next year. At kung makabalik ako dito, makikita ko. At makikita ko. At matutunghayan ko na ang Diyos gumawa ng multiplication sa buhay. Amen? Let's pray. Father, oh God, this morning, tunay kayo na dapat, Lord, purihin. Tunay kayo, Lord God, na dapat sambahin. At tunay kayo, O God, na dapat paglingkuran. At dapat, Lord, pasalamatan. Sapagkat kayo, Lord, kaya aming Panginoon, na siyang nagligtas sa amin, na siyang nagbago sa amin, na siyang nagpapala sa amin. Lord, salamat sa aming natutunan ng inyong salita. Na minsan, Lord, gaano man kaliit meron kami, ay still, nandun kayo, na pwede namin pagkatiwalaan at magpaparami kung ano man meron kami na kahit gaano kaliit. Lord, let it be ang mga lesson ito kasama sa Sunday School kanina.
na meron lamang maidadagdag. Pag ang unahin namin, Lord, ay ang Diyos. At meron kaming personal purity sa buhay namin. At ngayon, Lord, na pag-aralan namin, Lord God, ang message, Lord, sa tekstong ito. Dito po sa John chapter 6, may isang bata, Lord, na present po doon. May isang bata, Lord God, na nagbigay. May isang bata, Lord God, na handang magpasalamat. At nakita namin, Lord, may isang bata, Lord God, na handang magpagamit. Gusto namin, Lord, tutularan ang bata na yan. Tutularan ang mga taong ito. At gusto din namin tutularan na makita, Lord, ang nakita nila at natunghayan nila. At yun ang pagpaparami ng Panginoon. Lord, I am praying. I-bless niyo po si Pastor Monching. Yung preaching na ito ay makita niya na ang Diyos ay handang magpaparami sa membership at sa lahat ng pagpapala dito sa simbahan ito. Tulungan niyo po rin po, Lord God, ang lahat po ng mga fathers na makita nila that in God, na kanilang pinagsisilbisyohan, diyan nila makikita, O God, ang pagpaparami. Katulad din po, Lord, sa mga singers po ngayon, sa mga young people na nandito po ngayon, tulungan niyo po sila, O God, na mananatili na sa simbahang ito. And they will keep trusting na namang merong wala sila o kaliitan na lang ang Diyos ng bahalang magpaparami. Lord, this message and this text ay nagbibigay, Lord God, ng blessing sa buhay ko, ng inspiration sa buhay ko. Turuan niyo po ako to keep trusting you more at kasama po sa mga taong ito. Lord God, please, i-bless niyo po, Lord, ang invitation. Tulungan niyo po na lahat po kami ay magre-respond in a positive way para makikita namin ang lahat ng pagpapala ng Diyos at lahat ng pagpaparami ng Diyos sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon. Please continue to close your eyes for a moment for the invitation. Your pastor will come and give you the challenge. I ask you please to respond to the challenge. Say, Lord, I'm going to be there. I'm going to trust. I'm going to honor you. I'm going to give. I'm going to thank you. I'm going to pray. I'm going to praise. If that is what the things that you're going to do, you will experience indeed the miraculous power of God sa pagpaparami. Then would you come?